Praise the Lord. Hallelujah. Gabless po sa ating Lord Preacher, Lord the Apostol. Tayong lahat, mga kapatid, mga minamahal, ay manalangin. Hallelujah. Kararag tayo kakansat ko, dagilan, magpalang Diyos, sa magbanal, salamat, mahal na pinaon. Hallelujah. Sa naunong yugto na yung gawain, pinagpala ng langisan mula pa kanina, sa aming buguburi sa iyo, joyful solemn, sa paratao, mahal na pinas, sa pagbibigay, sa pagkilos na mainam, sa aming kaligitnaan. At narito kami sa pag-aaral ng banal mong salita sa ganang aking wala akong magagawa. Ikaw lamang aking karunungan, kaalaman, kalakasan, patnubayan, gabay niyo habang lingkod, ikaw magbukas ng puso't isipan, unawa, ng lahat ng mananampalataya, malapin maging sa aming minamahal, na webcast viewers, malapin na lakipan mo ang banal na salita sa araw na ito. At sa unat panalayan, mga pastor, aming sama-sama sinasaway, di mo niyo pagalinlangan, unbelieving doubts, demon of hindrances. Hallelujah! Cast out from us in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Makapo tayo, mga kapatid, mga minamahal. Mataas na pagpupuri, pagpasalamat, paglalahati ay nauko lamang sa tindakila at mapagpahalang Diyos. Tibuli paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na bangilista, Well Distrada Almeida, sa po na kanyang beloved children. At hindi natin malilimutan yung mga turot aral sa atin ng ating beloved Mama Dear, na siya po ay nasapiling na po ng ating mahal na Pinoon. Hallelujah, magandang hapon sa lahat na ating minamahal kabatiran, mga awit, manunugtog, mga ginagamit sa basan, sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Hallelujah! Praise the Lord! At maroon tayong natitirang 45 minutes, mga minamahal. At maroon pa tayong Holy Supper, kaya medyo bilisan po natin. Praise the Lord! Bago yung unang talata, mga minamahal, bago makalimutan, baka mayroong pahabol pa dyan dahil mayroong kaarawan. Kung mayroon kayong regalo, mga minamahal, wala nang masama, mga minamahal. Praise the Lord. Happy birthday po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Karen. Sa kanyang kaarawan, mga minamahal, na ating dalangin na lubos na pagpalain, gamitin sa gawain ng ating mahal na Pinoon, yung ating kapatid. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Pinoon. Hallelujah. Happy birthday po. At sa lahat ng mga kabatiran na inatago ang kanilang kaarawan, na may kaarawan, happy birthday din po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Pinoon. Ating basahin, mga minimal, yung pampugat na talata. Unang Korinto, kapitulo 13, talata po ay 11. Basahin po natin yan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa mga taga-Korinto, Kapitulo 13, ang talata ay 11 po. Amen. Praise the Lord. Opo, ayun po sa Praise the Lord. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi rito, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Kaya mga minimal, sa magitan ng talatang yan, ating pamagataan yung ating pag-aaralan, putting away childish things. Pag-iwan sa mga bagay ng pagkabata. Praise the Lord. Ang sabi diyan na makaliwanag sa ating nabasa, nang ako'y bata ay nagsasalita ako ng bata. Nagdaramdam katulad ng bata at nag-iisip katulad ng bata. Mga minimal. Ibig sabihin, baguhang Kristiyano. Kumbaga sa literal, katulad ng bata, mga minamahal, nag-iisip ng katulad ng bata. Mga minamahal, nagdaramdam katulad ng bata. Mga minamahal. Ngayong bata, pag ito po ay nagtampo, bibigyan mo lang ng tinapay o di kaya hindi, mga minamahal, mamaya tatawa na yan. Mga minamahal, yun po yung tinatawag na bata. Mga minamahal. Nagsabi rito, putting away the childish things. Ating iwanan, sikapin natin lahat tayo. Mga minamahal, ay iwanan natin yung ugaling pagkabata. Dahil hindi magandang tingnan, dalaga ka na, binata ka na, matanda na tayo, kasama yung mga balingkod.
mga minimal maedad na pala, mga minamahal, kasama mo sa iyong biyahe, may kasama kang chipon, mga minamahal, di magandang tingnan yon, para ka si Bunjing. Si Bunjing, matanda na, 20 years old, nanghihingi ng gatas sa kanyang nanay, dala-dala mga minimal yung chipon, mga minimal ganon, kinahintulad mga minamahal sa atin, yung si Bunjing, mga minamahal. Dahil matagal na tayong Kristiyano, sikapin natin mga minamahal na tayo po ay maging malago sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Ayaw na mahalapin na tayo po ay maging bansot. Alam niyo po yung bansot na halaman o bansot na hayop katulad ng manok. Yung kasama niya 3 kilo na, umabot na 3 kilo, lumaki na. Yung bansot, mga minimal kalahating kilo. Ibig sabihin, kaunti lang pakinabang. Mga minamahal kong baka sa negosyo, logi negosyo mga minamahal. Dahil may bansot, ayaw ng ating mahal na Pinoon na tayo po ay manatili sa pagkabansot, mga minamahal. Nais ng Diyos na tayo po ay lumago, mga minamahal, sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga po patuloy na pinapangaral, mga minamahal, put God first. Unahin natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Pangalawa lamang yung ating pinagkakabalahan sa mundong ito, mga minamahal. Dahil diyan natin pinapakita yung ating paglilingkod sa ating mahal na Pinoon, yung ating pag-ibig sa Kanya, mga minamahal. Emotional po yun, mga minamahal. Gayahin natin yung ating beloved ordained preacher, mga minamahal, na sa kabila masakit sa kanyang kalooban, mga minamahal, na kanyang mahal na asawa, kinuha ng Diyos. Ngunit wala siyang magagawa. Tinanggap niya sa kanyang puso't isipan, mga minamahal, na wala na ang kanyang mahal na asawa. Yung kapatid na kanyang mahal na asawa, naghinagpis, mga minamahal, nag-iiyak, mga minamahal, na parang bata, mga minamahal. Yung ating kapatid nasa kabila, malungkot, mga minimal, ngunit mga minimahal, hindi niya ito idinibdib. Ibig sabihin, relax lang siya. Ibig sabihin, sa paglilingkod sa ating mahal na maging relax tayo. Ano man ang dumating, problema, pagsubok, trials, mga minimal, kinakailangan na tayo po ay maging malago. Hindi yung pag dumating yung grabing trials na hindi natin makayanan, mga minamahal, hindi na tayo masumpungan sa gawain, mga minamahal. Hindi na ma-spilling yung ating mukha. Hindi na tayo makausap dahil ating dinidib yung problema na ating dinadala. Amen po ba, mga kapatid, mga minamahal? Praise the Lord. Kinakailangan, mga minamahal, matuto tayo, mga minamahal, at tanggapin kung anong nagaganap, nangyayari sa mundong ito. Mga minamahal, ipasa Diyos ng ating mahal na Pinoon. Huwag tayong manatili na tayo po ay baguhan sa paglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Dapat matuto tayo manandigan, mga minamahal, tumayo sa ating mga paa, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, kung paano ating kayang ipaglaban yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hindi yung may problema, wala na, hindi na dumadalaw, hindi na makataas ang kamay, hindi na kayang purihin ang ating mahal na Pinoon. Mga minamahal, naapektuhan na, ibig sabihin emotional. Huwag po tayong ganon, mga minamahal. Praise the Lord. Ibigay natin ang lahat ng kabalisahan ng problema ng isang mananampalataya sa ating mahal na Pinoon. Kayang-kayang lutasin yan ng ating dakilang Diyos na buhay. At huwag tayong maging emosyonal, mga minamahal, dahil pag pinairal natin yung ating pagkabata, mga minamahal, pag nagsabi ka o nakapagbitaw ka na ng isang salita, dahil pinairal mo yung inis mo, galit mo, hindi mo na mababawi yun. Pag nakasakit ka, kahit ilang ulit ka pang magsabi ng, I'm sorry, patawarin mo ako, kapatid. Ako humihingi sa iyo ng kapatawaran, kahit magbigay ka pa ng peace offering. Mga minamahal, anong sabi diyan? The damage had been done. Ang tawag doon, mga minamahal, had been done. Ibig sabihin, pag nakasakit ka ng damdamin, mga minamahal, mahirap na maghilom. Mga minamahal, kahit ilang beses ka pang humingi ng tawad, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya yun po yung ating iwasan, lahat tayo, mga minamahal, dahil
pag ating pinairal yung ating emosyon, nagalit ka, nakapagbitaw ka ng salin sa iyong kapatid, sa iyong loved ones, kamag-anakan, hindi mo na mababawi yun. E kung paano kung paulit-ulit, sa literal na bagay, marami ng sugat, mga minamahal, mga inimahal, diyan na nagkakaroon ng problema, mga inimahal, sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya huwag nating pairalin. Relax lang tayo, mga minimahal. Huwag nating gagayahin, mga minimahal, yung dumating yung crisis, hindi alam yung gagawin, lutang na, aburido na. Pag dumating yung crisis sa ating buhay, kinakailangan relax ka. Magmuni-muni ka, mag-isip ka, mga minamahal. Kung ang dapat nating gawing mabuti. Walang pinagkaiba, mga minimahal. Kung nagkaroon ng mamasapano, mga minimahal, yung mga gobyerno, yung mga, tawag dito, opisyalis natin sa gobyerno, tuliro na. Hindi na alam ang gagawin. Pinilano, mga minimahal, yung panayon, mga minimahal, para matugis yung terorista. Dapat alam nila yung magiging pro and con. Yung magiging kalalabasan. Kaso lang, mga minamahal, dahil sa kanilang kaburiduan, tuliro na, hindi na nakapag-isip. Hindi na naisip yung magandang plano, mga minimal. Kaya maraming namatay, almost 40 yata mga minimal yung namatay, na pulis sa mga mapasano, mga minimahal, na walang rescue, mga minimahal. Kaya, yun tinatawag na dumating yung crisis. Yung mga opisyalis natin minsan sa gobyerno, mahina sa crisis management, mga minamahal. Sa Kristiyano, kinakailangan, marunong tayo sa crisis management. E paano yung pamilya mo? Dumating yung grabing trials, anong gagawin mo? Ihiwalayan mo ang asawa mo. Mali po yan, mga minamahal. Tinanggap mo yan ng biging katuwang kabalikat sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Pag-usapan nyo, ayusin nyo ang problema mo. Ang problema nyo, hindi yung hiwalayan ang magiging kasagutan sa ating mga problema. Yung iba nga, mga minamahal, sakit damdamin ng kaluluwa, dinadala pa sa social media. Mga minamahal, na imbis na hindi malaman ng kapitbahay, ng buong daigdig nalalaman. Kaya wag natin gagayahin yun, mga kapatid. Pag maroon tayong problema, hinaing, huwag na nating ilalagay sa social media. Mga minamahal, kausapin na natin yung ating kapatid. Kasi gawaing makasanglibutan po yan. Mga politician, ganon. Mga minamahal, kung maroon tayong sakit damdamin, kausapin na ating kapatid. Mga minimal, para alam niya. At magkaayos kayo na hindi na lulubha, mga minamahal, ang problema. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. At unang Korinto, Kapitulo 3, talata po ay 2. Ating pag-ibasa po yan. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Korinto, Kabanatang 3, ang talatay 2. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala, na ngayon paman ay wala kayong kaya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hindi ligid sa atin ang pagkain, mga minimal ng sanggol. Ng bata ay gatas lang. Hindi na pwedeng pakainin mo na yun ng karne ng hard. Yung maritigas, hindi kanyang tunawin yan. Baka magkasakit yan o mamatay pa, mga minimal. Kaya ang pagkain ng bata ay yung talagang, alalabas lang, talagang gatas lang. Nang sabi rito, kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na, ngayon paman ay wala kayong kaya. Ibig sabihin, paglipas ng panahon, at tayo po ay nagkaedad sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Nasain natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Nasa kabila, ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay katulad ng double blade. Katulad ng tabak, mga minimal, nagmagkabila ang talim na tumatagos sa kasakasuan hanggang sa kaluluwa. Nasa kabila ito po ay masakit, mga minimal, ngunit kinakailangan nating tanggapin upang tayo po ay maging matured, upang tayo po ay maging malago.
sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po yun mga minamahal. Dahil kung puro na lang gatas ang pagkain ng Kristiyano, mga minimal, ibig sabihin yung malalambot na pangangaral, kaya nga yung mayroong austation, lumipat sa ibang mga minamahal. Mas gusto namin dito dahil walang rebuke-an. Mga minamahal, puro praise the Lord, puro pagpapala ang pinapangaral. Walang rebuke-an dito. Doon kay beloved kuya, grabing rebuke-an. Talagang matitinag ka kayong pagkakaupo. Pag siya po ay nag-preach, mali po yun, mga minamahal. Paano tayo lalago, mga minamahal, kung ang ating napapakinggan na salita ng Diyos na buhay ay panggatas lang, pangbata? Walang review kung hindi tayo lalago. Si Mama din noong araw, mga minamahal, hallelujah, pag kami pinangaralan, mga manggagawa, mga mangangaral, grabe, parang marutunaw ka. Mapapahiya ka, mga minamahal, ngunit pag ito ay tinanggap mo, nagsumamo ka sa ating mahal na Pinoon, nagpakumbaba ka, mga minimal, pagkapalain ka ng ating mahal na Pinoon. Lalago ka. Dahil ang ating bilad mamadir pag nagsirmon. Pagkatapos, pag humingi ka ng tawad, kasalanan mo man o hindi, na pagbintang ka man, mga minimahal, mahabag sa iyo ang ating mahal na Pinoon, mahihipo ang ating bilabad mamadir, mga minamahal. Ngunit kung nagmatigas ka, mga minamahal, hallelujah, lalaloy sa iyo ang pagpapala ng ating dakilan Diyos na buhay. Dahil mayroong pinapangaralan, mga minimahal na rebuke, umuwi, mga minimahal, ginamdam niya mga minimahal dahil matagal sa pastoral, umuwi sa kanyang probinsya, mga minimahal nagkargador, hindi na dumalo, mga minamahal, ano nangyari sa kanya? Salita ng salita, ibig sabihin talagang hindi niya kayang tanggapin yung pangaral sa kanya ng ating beloved mamadir, mga salitang kanyang natanggap, nagdamdam, umuwi, naging kargador, mga minimahal, alam niyo, hallelujah, dahil marami na siyang nabitawang salita na hindi ka nais-nais sa ating mahal na Pinoon. Mismo, yung mga bigas na kanyang kinakamada ang dumagan sa kanya. Kaya yung katawan niya ay bali-bali, mga minimahal. Naghirap siya, hanggang siya ikunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nagtampo siya, nagdamdam siya, imbis na magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang pinagkaiba yung bagong tawag dito, mga minimahal, sa social media. Pinairal niya yung kanyang inis-galit, imbis na maging relax lang, pumasok siya sa subdivision, walang sticker ang kanyang sasakyan. Natural lang, yung gwardiya sistahin siya, mga minimahal. Oh, busing, sir, wala kang sticker. Kailangan namin sticker, bawal pumasok sa lugar na ito. Trabaho lang yun, mga minimahal. Bumalik siya, nagkaroon siya ng sticker, mga minamahal, binugbog niya yung gwardiya. Yun pala, yung nagbubog na yun, mga minimahal, ang kanyang magulang ay congressman. Napahiya siya dahil kalat na sa social media. Sa kahiyan niya, mga minamahal, dahil umiral yung emosyon niya, yung galit. Ibig sabihin magkasama yan, emosyon, saka yung pride, mga minamahal. Di mo ba alam, di mo ba ako kilala na aking ama ay congressman? Ayun, nabugbog niya yung kawawang gwardiya. Kaya, anong nangyari? Nagkaroon siya ng press conference, napahiya siya, mga minimal nag-resign siya. Board member pala yun sa kailang probinsya, sang guniang panlalawigan, mataas ng katungkulan. Sa kahiyan niya, mga minamahal, dahil umiral yung emosyon niya, ay nag-resign, mga animal, dahil mapapahiya siya sampo ng kanyang pamilya. Bakit? Ano nangyari? Umiral ang kanyang emosyon. Kaya sa ating paglilingkod, huwag nating pairalin yung ating emosyon. Natural lang na tayo magalit, malungkot, o yung relax lang tayo. Ang sabi na banal ng kasulatan, yung bunga ng Espiritu, mga minimal, love, peace, joy, long-suffering, meekness. Ibig sabihin, dapat magkaroon tayo ng temperance, mga minimal, kaamuan. At sa kabila, malungkot tayo, problematic tayo sa ating buhay, mga minimal, inis na tayo, relax lang tayo. Dahil pag hindi natin napigilan yung ating emosyon, katulad ni Rolito Go, dahil lang sa traffic, nabaril niya ang kanyang kasalubong, mga minimahal, sa traffic, kaya nakulong siya. Mga minil, bakit? Sa emosyon.
mga minimagaw din sa ating paglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Huwag nating ipairalin yung ating emosyon. Relax lang tayo para tayo makapag-isip ng mabuti, mga minimahal, sa ating pinakamamahal na Pinoon. Dahil pag umiral yung ating emosyon, wala na, hindi ka na makapag-isip ng mabuti o at tama. Salita ka na ng salita, hindi mo alam, hindi mo na namalayan, ng mga salita mo ay nakasakit na ng damdamin. Pag nabitawan mo na yan, mga animal, hindi mo na kayang bawiin. Katulad ng tubig, pag inibunuhos mo mga animal sa lupa, hindi na babalik yun. Nabuhos na, wala na. Anong gagawin mo doon? Ganon din, mga minamahal. Na ang sabi ng Biblia, Ecclesiastes 5:2, ang Diyos ay nasa langit, tayo ay nasa lupa. Pakauntiin natin yung ating salita. Dahil tayo pa, mga minima, ay nakikipagbaka para sa ating kaligtasan. Dahil minsan, dahil sa ating emosyon, mga minamahal, nakakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Mga minamahal, paano kung yung boss mo nasiguan mo dahil sa inis mo? Baka ma-terminate ka pa. Mga minamahal, praise the Lord. Minsan mayroon talagang mananampalataya na ganon. Dahil sa emosyon, nasisiguan ng kanilang amo, ang kanilang superior, mga minamahal, ngunit nun ang mahimasmasan. Bakit ko kaya nagawa yun? Mga minamahal, huli na nang nasambit mo, mga minamahal. Kaya pigilan natin yung ating emosyon. Kinakailangan tayo po ay maging malago. Putting away childish things. Ang mga bagay na isip bata, kinakailangan ating lang iwaglit yan. Ating iwanan yan. Kinakailangan tayo po ay maging matured, maging malago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Para tama po yung ating magiging desisyon. Tinan nyo nangyari sa dako ng Yolanda. Dahil sa grabing crisis, mga minimahalos, walang makain ang mga tao, yung government officials, makikita natin mga minimahal na nagkamali sila ng desisyon. Aburido sila, hindi na alam kanilang gagawin. Kinakailangan, bilang Kristiyano, pag dumating man yung grabing liglig na kaaway, trials sa ating buhay, sa ating paglilingkod, kinakailangan maging mahinahon lang tayo. Hindi mo kaya ang problema, ang crisis na dumating sa iyong buhay, manalangin ka, umiyak ka, pumunta ka sa iyong kwarto, dumalangin ka, iyakan mo ang ating mahal na Pinoon. Mahal na Pinoon, hindi ko kaya ang problema na ito, ang dagok na ito. Yung aking asawa, hiniwala niya ako, naghanap ng iba, tulungan mo ako. Na ito po ay aking makayanan sa iyong tulong at habag. Ganoon lang po yun, mga minimahal, manalangin tayo. Ibigay natin sa ating mahal na Pinoon. Hindi yung nag-hysterical tayo. Aburido na tayo, mga minimahal, hindi natin alam ang ating gagawin, mga minimahal. Dahil lahat naman tayo may pinagdadaanan sa mundong ito. Ikaw, ako, tayong lahat. Mayroon tayong kanyang-kanyang pinagdadaanan ng mga problema, ng mga dagok sa ating buhay. Hindi yan maalis dahil nakasulat na po sa banal na kasulatan. Ang sabi ng John 16:33, in this world you have tribulation. Sa mundong ito, mayroon kayong kapigatihan. Ibig sabihin na dyan yung problema, dagok, kalungkutan. Minsan nagagalit tayo, mga minimahal, nandyan na. Hindi yan maalis. Ngunit, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Laksan natin yung ating loob. Manampalataya tayo, magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nawala naman tayo ng trabaho, naliyop tayo, mga huwag kang magdamdam. Baka marong ibibigay sa iyo ng ating mahal na Pinoon na mas magandang pagpapala, mas magandang trabaho. Mga minamahal, maging positive lang tayo, mga inimahal. Praise the Lord. Sa Hebreo, pakibasa po yan. Ating basahin. Amen po. Dito po sa Hebrew chapter 5, verse 12 to 13. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng mga aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi sa pagkaing matigas. 13. Sapagkat bawat tumanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran,
sapagkat siya ay isang sanggol. Praise the Lord. Hanggang 14. 14 po. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Praise the Lord. Sa paglilingkod sa ating mahal na Pinoon, hindi po pwede po mga kapatid yung maramdamin. Matitisurin, mga minamahal. Hindi po pwede yan. Dahil kung tayo maramdamin matitisurin, mahina yung ating loob, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat na magmana ng langit, buhay na walang hanggan. Kinakailangan, mga inimahal, maratag tayo, maratag yung ating paglilingkod. Hindi maramdamin, hindi matitisurin. At hindi naman tayo po ang nagiging dahilan ng ikatitisod ng iba, mga minimahal. Kinakailangan maratag tayo. Hindi yung iba kasi mga hindi man nakarinig lamang ng negative na salita, nagdamdam na. Natisod na sa ating kapatid. Hindi po yan mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay binigyan ng karunungan, kaalaman ng ating dakilang Diyos, mga inimahal upang ating mapagbata, mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na yan, mga minamahal. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Ating unahin ang katwiran ng kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Pag ating inuna ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, lahat ng karunungan, karatagan, kaalaman, mga minamahal, ibibigay sa atin ang ating dakilang Diyos na buhay. Basahin natin, pakinggan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Nasa kabila masakit man sa ating kalooban, minsan nasasaktan tayo. Aming pinagdaanan yan, mga inimal, bilang tumatayo sa banal na pulpito. Kung mangaral ang ating bulad, Mama, di grabe. Talagang mapapahiya ka, marutunaw ka sa iyong kinakaupuan, mga minamahal. Ngunit, kailangan niya nating pagdaanan para tayo po ay maging maratag, matibay na Kristiyano. Para tayo po ay maging karapat-dapat magmana ng langit, buhay na walang hanggan. Dahil kasama yan, paano kung humayo ka, inusig ka, mga minamahal, wala na. Baka ma-discourage ka ng magbigay ng leaflets. Yung mga naghahayo, kaya nga po pinagpapasting yan, pinag-aayon, no? Para mga minamahal, karon silang power, nagbubuhat sa ating dakilang Diyos. Sari-sari mga minamahal na pangungutya ang matatanggap mo. Mga minipag ikaw ay humayo. O usigin ka, kukutyain ka, mga minamahal, ngunit kung mahina ang loob mo, wala na, uwi ka na. Hindi ka na magbibigay ng leaflets. Lalo sa ngayon, napakarami nating krusada na ginaganap. Mayroong mga mananampalataya, mga choir member, mga manggagawa. Hallelujah, na humahayo, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya pag tayo po'y humayo, nag-share ng salita ng Diyos, mga minamahal, diyan matitisting yung ating pagiging Kristiyano, mga minamahal. Dahil halos lahat mararanasan mo dyan yung sa paghayo, yung pag-uusig, yung pangungutya. Minsan may nag-iinuman. Pag mahina ang loob mo, mga minamahal, natatakot ka, baka bugbugin ako nito, ay atras ka na. Imbis na pasulong, mga minamahal, atras na, mga minamahal. Kaya, subukan natin mahumayo, mga minamahal. Pag tayo po ay umuwi ng Pilipinas, mag-share ng salita ng Diyos na buhay, dahil diyan marusubok, mga minamahal, yung ating katatagan na ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Na dapat ang isang mananampalataya, mga minamahal, kinakailangan tayo po ay maging malago. Hindi po pwede, mga minamahal, na tayo po ay manatiling bansot, isip bata, mga minamahal. Lalo sa mga ginagamit sa gawain, sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama na dyan, mga minamahal, tagal-tagal na tayong Kristiyano, hindi ba tayo namumuhay na may kabanalan? Gumila na tayo ng taon, mga minamahal, hindi pa tayo natututong magtapat, magbigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot yang isipin, mga minamahal. Kaya dyan makikita yung tatlong bagay, mga minamahal. Ang sabi ng ating beloved Mama Dear, pag tayo po ay nagkakasakit, ang sabi dyan, yung tatlong basic lang na tatanungin sa iyo. Ikaw ba ay nagtatapat, namumuhay na may kabanalan, dumadalo? Yan ang tatlong bagay tatanungin sa iyo, mga minamahal.
Sa basic na yan, kinakailangan mga minimal masunod natin. Pamumuhay na may kabanalan, pagtatapat sa pagbibigay, at pagdalo sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Meron tayong panahon, mga minimal. Huwag nating sayangin ang panahon, pagkakataon, na hindi tayo dumalo sa gawain ng Diyos. Mga minimal. Unless lang kung talagang walang panahon, mga minimahal. Ngunit kung meron naman pagkakataon, sikapin natin na tayo'y laging nasa gawain ng ating mahal na Pinoon. Kung maaari, 3 times a week. Lunes, mga minimahal, Huwebes, at yung ating overnight. Kung maroon tayong pagkakataon. At kung wala kang pagkakataon, manalangin ka sa Diyos. Bigyan ka ng magandang schedule, mga minimahal, para ikaw ay makadalo sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Mapalugdan mo, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. 2 Timoteo, ating basahin yan. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, sa mga talatang 15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na nakapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na inasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pag-ianda mamaya, mga inimahal, yung huling talata. Ang sabi rito, at mula sa pagsanggol ay inyong nalalaman na mga banal na kasulatan ay makapagpapadunong sa inyo sa kaliligtas sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin ba, mga inimahal, para tayo po ay maging marunong, maging malago sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Hindi tayo nanatili mga minimal na baguhan, bansot. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan basahin natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pag-aralan natin, namnamin natin, kainin natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, mga minimal, ang salita ng Diyos, mga minimal, ay ginagamit sa pagtuturo. Pagsansala, pagsuway, mga minimal, para tayo'y matuto, mga minamahal, maging mature, maging malago. Hallelujah, sa paglilingkod sa Diyos na buhay, mga minamahal. Pag ikaw ay mature na, mga minamahal, pupunta ka sa ibang lugar, walang gawain, gagamitin ka ng ating pinakamamahal na Pinoon. E paano ka gagamitin ng ating dakilang Diyos sa iyong pinuntahang lugar kung isip bata ka pa rin? Ibig sabihin, hindi ka pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos na buhay. Kaya kinakailangan sa ngayon, mga minamahal, nalalapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Pinoon. Maging mature tayo, maging malago. Dahil hindi habang panahon magkakasama tayo. Baka yung iba sa inyo, dumating yung panahon, mapunta ng Canada, mapunta ng New Zealand, kung saan man kayo dalhin, mga inimal, magparakatatag kayo. Gampanan nyo ang iyong tungkulin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Walang gawain sa inyong mapuntahang lugar, mga minimahal. Anong ginagawa mo? Magpagamit ka, umpisaan mo, mga minamahal, ang gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Magagawa mo yan sa tulong at hambag ng Diyos kung ikaw ay malago na, maging matured na, mga minamahal. Praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, talatang 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Upang tayo po ay maging sakdal, karapat-dapat na magmana ng langit buhay na walang hanggan, tayo po ay sinasaway, tinuturuan, sinasansala, mga minamahal, pag tayo nagkukulang, nagkakamali. Mga minamahal, tinuturuan tayo, tinutuwid tayo sa magitan ng salita ng Diyos na buhay. Na kinakailangan sa panahong ito, mga minamahal, maging malago tayo. Paano yan? Sa pagitan ng ating pagdalo, pagpupuri, panalangin, pag-aayuno, sumunod sa kalooban ng Diyos na buhay. Sa kabila ng trials, problema, pandemic,
Mga minamahal, dumalo ng dumalo. Sumunod ng sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag magreklamo. At mamalayan mo na mga minamahal na ikaw ay malago ng Kristiyano dahil nakakasunod ka na. Dati-rati hindi ka nakakasunod sa kabanalan. Dati-rati hindi ka nakakasunod sa pagbibigay, ngunit sa patuloy pagdalo, mga pagsumikap. Hindi mo namalayan sa iyong sarili. Nakakasunod ka na pala sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati maramdamin ka, mga minamahal. Iyakin ka, mga minamahal, konting problema lang, natitisod ka na. Dati-rati, mga minamahal, mainit ang ulo mo. Ngunit sa patuloy mong pagsumikap, pagdalo, nawawala yung kainitan ng ulo. Nawawala, mga minamahal, yung pagkamaramdamin. Ibig sabihin, pinagpapala ka na ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Colossus 1:10 sa ating basahin yan habang ating inahanda yung ating awitin, mga minamahal. Yes, Lord, dito po sa Colossians chapter 1, verse 10. Upang kayo'y magsilakad, nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Praise the Lord. Magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, mga inimahal, hindi natin kasama niyan, huwag na nating babalikan yung ating dating pagkatao. Paano natin masasabi na ikaw ay malago na, mature na? Kung bumabalik ka pa sa iyong bisyo, pag-inom ng alak, patikim-tikim, mga inimahal. Sa Kristiyano, mga inimahal, huwag na tayong titikim ng alak. Kaya yung habang lingkod, mga inimahal, marami ng okasyon na aking pinuntahan. Sa aming mga celebration party ng company, Father Lord, tumigim ka man ng kahit konti lang, kahit patak lang ng alak. Sabi ng aking superior, sabi ko, hindi po pwede, sir. Dahil yung konti-konti na yan, pag ako'y tawag dito mga minamahal, magiging container. Pag naumpisahan ko na yung isa, wala na, tuloy-tuloy na yon, magiging container na yon, hanggang malasing ka na. Sabi ng boss mo, isang tagay lang, tumakay ka. Dagdagan mo pa, pangalawang tagay, hanggang sa malasing ka na. Mga minamahal, kaya alam natin yung ating dating pagkatao, kilala natin yung ating sarili, mga minamahal, kaya yung ugali natin na hindi kaaya-aya sa ating dakilang Diyos, ating ibigay yan sa ating mahal na Pinoon. Kinakailangan sa panahon ito, hallelujah, maging mature tayo para tayo po ay makapagdala, makapag-akay ng kaluluwa. Dahil sino po ang gagamitin ng Diyos na buhay? Manalangin sa ating loved ones, kamag-anakan, trabaho, kundi tayo na naunang Kristiyano. Mga minamahal, may problema man o wala, patuloy nating sundin ang kalooban ng ating mahal na Pinoon. Patuloy tayong magpagamit, mga minamahal, sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi yung nagpapagamit ka lang, para magpagpapala, pag walang trials. Dahil sa haba ng aking paglilingkod, mga minamahal, mayroong mga awit sa mga hostisyon na aking pinanggalingan. Pag may problema, bababa, mga minamahal. Pag may mga okasyon, selebrasyon, mga inimahal, magpapasting ulit, magpapagamit. Parang submarino, lulubog lilitaw. Ibig sabihin, hindi siya magiging malago. Ayaw ng ating mahal na Pinoon na tayo parang submarino, lulubog lilitaw sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Nais ng Diyos sa huling araw, hallelujah, na tayo po ay maging malago sa paglilingkod sa Kanya. Dahil yan po ang ninanais sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Iniibig tayo ng ating mahal na Pinoon, tayong lahat ay umawit, mga kapatid, mga minamahal. May pagkakataon, magpagamit tayo. Dumalo tayo ng dumalo sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Habang ating inaawit, mga minamahal, here I am, mga minamahal. Narito ako. Ating ini-offer yung ating sarili sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Pinoon. Hallelujah sa araw na ito. Bago tayo dadako sa ating banal na hapunan sa ating Holy Supper. Minsanan pa, mga minamahal, ating purihin, pasalamatan ang ating mahal na Pinoon. Hallelujah. If you ask for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I will obey.
Tayo lahat umawit mga kapatid, mga minamahal. Alhamdulillah, Aminin natin yung ating pagkukulang sa ating mahal na Diyos. your servant. Minsanan pa ating purihin pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay sa hapong ito. For your command, Bago matapos ang gawain, mga minamahal, hallelujah! trust in you, for you Deserve it. I delighted in the guidance of your hand. Here I am, narito ako. Here I am, and I Long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah, hallelujah. for you place your holy word within me. Your truth living in My heart. written on each page From the beginning, There's a calling to play with my heart. And I long long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. hallelujah. I am, Lord, here I am. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until
Hallelujah. Mga minamahal, ano man magiging kaganapan sa mundong ito. Saan man tayo mapadako, ng lupalop, ng sanglibutan, magpatuloy tayo. Huwag natin kalilimutan ang pinapangaral sa atin ng mga mangangaral ng ating blood mamadir, ng ating blood pastor. Na manatili, sikapin natin, mga minimal na sundin, ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, nililiglig tayo mga minimahal. Hallelujah, diyan natin makikita mga minimal yung ating karatagan, katibayan, mga minimal ng ating pananampalataya sa ating mahal na Pinoon. Huwag tayong magpalaglag. Matagal nang nililiglig ang iglesia. Kaya maraming nawalay, nalaglag. Yung iba, mga minimal, hindi na masumpungan sa gawain ng Diyos na buhay. Kaya kumapit tayo, mga minamahal, manalangin tayo, mga minamahal na tayo kahabagan. Panghawakan ang ating dakilang Diyos, manalangin tayo. Na tayo magiging pagkapala, maghamit sa ubusan sa gawain ng Diyos na buhay. Magiging instrumento, mga minamahal, hallelujah, para lumago ang gawain ng Diyos na buhay, hallelujah. Kung sana pa mga minamahal, tayo mahawit sa ating mahal na Pinoon. Umawit tayo mga minamahal sa ating mga pagkukulang, pagkakamali. Sikapin natin na ating mapunuan mga minamahal. Hallelujah! I follow your command. Here I am. Hallelujah! Until my calling is fulfilled, here I am, Lord, here I am, here I am, Hallelujah! Hallelujah! to do your will. Here I am, I follow your command. Hallelujah! 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 Until my calling is fulfilled, here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo iniwan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Patuloy tayo pinagpapala. Hallelujah! Until my calling is fulfilled, here I am, Lord, here I am, Hallelujah! here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah, hallelujah. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, mga minamahal. At patuloy tayo, tatako po tayo sa ating banal na hapunan sa ating malisa. Pero narito po ang ating blood for the Apostol, habang ating naramdaman ang matamis balal na presensya ng Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah.